Masusing binabantayan ng Department of Energy ang lagay ng power plant sa bansa. Bunsod ng sunod-sunod na kalamidad. Sa Masbate, libo-libo pa rin ang walang kuryente dahil sa bagyong Opong. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Matapos ang malakas na lindol sa Davao Oriental kaninang umaga, agad na sinuri ng Department of Energy ang mga power plant sa Mindanao. Ayon sa DOE, stable na muli ang supply ng kuryente sa rehiyon matapos ang panandaliang pag-shutdown ng ilang planta bunsod ng lindol. Kabilang sa nag-offline pero muling nag-operate ang Malita Coal Plant Unit 2, Agus 1 Hydroelectric Power Plant at Pulangi 4 Hydroelectric Power Plant. Ayon naman sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, umabot sa 730 megawatts ang nawalang load ng kuryente sa kasagsagan ng lindol. May ilang transmission line pa ring offline sa mga lugar tulad ng Davao, Turil, Nabunturan at Asuncion. We still have to check kasi minsan sa distribution utilities, yung pag-assess nila, which is ongoing assessment, minsan may mga segment na affected. And minsan sa segments na affected, hindi siya distribution side. Meron pa siyang tinatawag na load side o doon mismo sa loob ng building or sa loob ng bahay may problema. There's partial outage in Doreco. Ang nakita ng Doreco Electrico, Davao Oriental Electric Cooperative was due to NGCP. See? Mako 69 kV. But there's no major damage and ongoing assessment. 5 ring electric cooperative ang naapektuhan, kabilang ang Davao Oriental, Davao del Sur at Northern Davao. Ang Davao Light and Power Company na siyang nagsusupply ng kuryente sa Davao City, nag-report ng tripping sa 10 substation. Pero agad naman daw na ibalik ang supply nito. Ayon sa DOE at NGCP, normal na muli ang power transmission sa karamihan ng Mindanao. Sa Cebu, halos balik normal na rin ang supply ng kuryente matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Pero may mga landslide pa rin nagpapabagal sa restoration sa San Remigio. Tinatayang mahigit 390 million pesos naman ang nasirang pasilidad ng Masbate Electric Cooperative dahil sa bagyong Opong. Mahigit 67,000 customers pa rin ang walang kuryente. Pero target ng DOE na maibalik ito bago matapos ang buwan. Ang Picao Island Electric Cooperative may halos 13 milyong piso rin na pinsala. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.